Good morning, mga brothers and sisters. Good morning, mga friends. Nandito tayo sa Dasmariñas Oval and Grandstand. So, konti na. Pero usual din. Di lang ganun karami kasi medyo, although nakaka-apat na ikot na ako. So sa ating Bible morning walk, mga brothers and sisters, mga friends, nandun po tayo sa Luke chapter 12. Sa unang bahagi ay pinag-iingat tayo sa mga pampaalsang doktrina, no? Sa mga yeast, sa leaven ng alibadura ng mga Pariseyo, which is hypocrisy. The word came from hypocrisis. Ang meaning is acting with deceitful motive. No? Baga, dito to talaga, acting lang eh. Nag-acting lang sila. Mag-ingat tayo doon. So, lalo na yung mga pagtuturo nila, no? Nire-rebuke nila si Jesus. Feeling banal sila dahil si Jesus ay nakikisalamuha sa mga maniningil ng buwis. No? Naalala nyo nung tawagin ni Jesus ang kanyang mga alagad sa katauhan ng ni Matthew. Tinawag niya. So lipat na ako dito sa football field. Tinawag niya and alam naman natin ang dating buhay ni Mateo, but he was chosen by Christ. He received the divine call, and as he was called, he arose and he followed Christ. Na? So yun yung command sa atin na follow me. So dito sa Luke chapter 12 naman, yung unang command nga rito is to beware, no? Be on the alert regarding the teachings of these Pharisees who were hypocrisies. Good morning, Timaan. On the way ka na sa work? Sa aking mga kapatid, ini-start ko na rin po itong i-download, no? I-upload sa YouTube. So, pwede nyo na akong i-subscribe doon para masundan nyo rin yung Bible morning walk natin from day 1. I think nag-start tayo ng March 17 ba? Yeah. So, mamaya upload ko ulit mamayang gabi pag-uwi ko yung mga susunod. Okay? So, dito sa gusto kong balikan natin, and the second command, which is very important here in Luke 12, ay makita natin from verses 4 to verse 6 or verse 7. And doon nga, sinasabi ni Jesus, I tell you my friends, no? Philois. Yun po yung friends eh. Good morning mga brothers and sisters, Adelphos, Adelpha, and good morning friends, Philois. Plural kasi kayo, marami kayo. So, I tell you my friends, and here's the command in verse 4, do not be afraid. Do not be afraid of those who kill the body and after that can do no more. So, kumbaga parang sinasabi, hanggang dito ka lang sa katawan, yun lang ang kaya mong galawin. And who can do that but your
uh, enemies or yung mga tao. Hanggang physical lang naman ang kaya nang gawin. No? Katulad nung road rage nung isang araw. Namatay na yung nabaril eh. Kaya nga, if we have followed Matthew 22 command, love your neighbor as yourself, maiwasan yung mga ganun eh. Kung may ganun tayong prinsipyo, may ganun tayong pagtingin sa ating kapwa, yung pagmamahal na katulad ng pagmamahal sa Diyos, yung you shall love the Lord your God in all your heart, in all your soul, in all your mind. And the second is like that or similar to that, which is yun nga, yung love your neighbor as yourself. Kaya dito, sabi ni Jesus, do not be afraid to those who can kill the body. No? Luke 12 verse 4. Sa Greek, yung do not be afraid ay galing sa word na phobia. Na? At yun yung dito ang ginamit ay phobetete. Phobetete from the English word or Greek word na phobia. Phobos. Ayan. Fear. Fear of something. Fear of someone. No? Ako meron akong tinatawag na fephobia. Fephobia. Ano po yun? No? Takot kay pe. No? Takot kay pe. Fephobia. Yung iba, di ba? Yung mga hydrophobia. Takot sa tubig. May mga takot sa matataas na lugar. So, do not be afraid. Phobetete. Ano ang characteristic ng word na yon? It is, pag pinarsing mo siya, it is in the aorist, subjunctive, passive, no? Passive voice, subjunctive mood, aorist tense. So, past tense siya, no? Baga, message sa akin mga estudyante ko. Aorist, subjunctive, passive, do not be afraid. Ayan. No? Tapos, bakit tayo hindi dapat matakot? Kasi nga, yun lang ang kaya nilang gawin. Meron pang dapat tayong higit na katakutan. And that is the one, no? That can throw your whole self, your soul into hell. Sa Matthew 10 verse 28 din yan eh. So itong Luke 12, makikita nyo rin sa Matthew 10. Particular tong verses 4 to 6. Fear him who after your body has been killed has authority to throw you into hell. Yes, I tell you, fear him. So yun daw ang mas dapat nating katakutan. Sagutin ko lang yung chat sa akin na aking mga estudyante. So ano yung mga kinakatakutan natin? Nasa maling placement yung ating fear
Di ba? Na pinag-aaksihan din natin to ng ating emosyon. Pinag-aaksihan din natin ng ating panahon. No? Lalo na ngayon may mga phobia, maraming mga bagay hindi sila magawa because of that kind of fear present sa kanilang isipan. No? Actually, may sinasabi nga ron, Pobitete, do not be afraid. No? At inulit rin yun, rather fear, ganun din, Pobitete. Fear the one who can destroy both your body and soul in hell. And who is that? That would be God. Kahapon pinaliwanag sa inyo, hindi yun yung diablo na kinakatakutan ng ibang, no? Wala naman siyang kapangyarihan kumuha ng buhay at itapon ng ating kaluluwa sa impyerno. He is also a prisoner there. He would also be destined eternally there in hell. So fear Him, fear God. Fear God. Sa New Living, dahil medyo dynamic translation nga ito, inilagay talaga nila yung word na God, no? Fear God, who has the power to kill you and then throw you into hell. Referring to the soul, na? To our soul, which will be eternally separated in hell. Yun ang katakutan natin ng Diyos. Now, the word also, dito sa Greek, Pobitete, fear Him, no? Whom you should fear. Pobitete, then inulit-uli, fear Him, fear the one. So, puro aorist imperative passive. Ulitin ko, aorist imperative passive yung verb. I will tell you whom you should fear. Fear Him. No? Tapos, do not fear sa verse 4. Sa verse 5, dalawa yung fear na yon. Alagang pinag-iingat tayo doon at sinasabi sa ating alisin natin yun, yung ganong takot. Rather, ang takot natin ay ituon natin sa Diyos. Ngayon, analyze natin saglit yung word na yon, Pobitete, aorist, subjunctive, passive. Usually, ang subjunctive kasi hindi pa ito contingent or potential to be made. Pero yung aorist tense is in the past. Meron talagang nakatago ng takot sa atin, built in, no? Pero itini-trigger yun. Titrigger yun. Trigger yun ng walang pananampalataya, trigger yun ng pag-aalinlangan, kaya mas lalo kang matatakot, trigger yun ng maling paniniwala, wala kang alam sa Bible, hindi mo kilala ang Diyos. So, yung nakatagong fear sa'yo, ititrigger yon, lalabas yon. Actually, passive. Hindi mo yun controlled, no? I-create yun sa'yo at ikaw ay magkakaroon ng takot. Pwede ring middle, no? Meron ding isang verb dito na Pobitete na nasa sa middle. So, yung isa ay aorist, subjunctive. Yung pangalawang fear sa verse 5, aorist, imperative. So, yan. Inuutusan tayo na talagang matakot tayo sa Diyos. Matakot tayo sa Diyos. Huwag tayong matakot dun sa tao o sino man na pwedeng kumitil sa ating physical na katawan. Pero hanggang dun lang, wala na siyang magagawa sa ating kaluluwa. Rather, matakot tayo, Pobitete, aorist, subjunctive, passive, contingent, potential action, na maaring magkaroon nga tayo ng ganung takot, pero pwede, ibig sabihin lang doon, pwede pang maiwasan.
Kaya ang command sa atin is ginamit rin yung word na yon, no? So, pobitete pa rin, pero aorist imperative, passive, you. No? At referring ito sa mga mananampalataya, sa marami, sinasabi ni Jesus, kayo, matakot kayo sa Kanya, na kayang i-destroy ang kaluluwa at ang iyong katawan sa impyerno. Now, when it is used to God or being used for God, ang fear na yon is dinidescribe as something na merong pagkamangha, no? To be in awe, in reverence. Kaya revering fear iyon, no? May paggalang, may kilala sa Diyos, may pagrespetong takot. So iba yung takot sa ipis, ha? Wala kayong respeto ron, Pag natakot ka kayo ron, tinatapakan nyo pa, Ha? Takot sa palaka, sinisipa, inaagis. After that, no? So hindi ganon. Yung inutos sa ating to fear God is with the sense of awe. Dahil ang galing-galing ng Diyos. Dahil walang katulad ang ating Panginoong Hesus. Walang kapantay ang Diyos sa ginagawa niya sa ating mga buhay, sa araw-araw. Maaaring dumaan tayo sa mga trials, persecutions ng matagal. Pero after that, just like Job, threefold or quadrufold ang blessings after that. Although syempre masakit. Yung time na yon, nagkasakit siya. Iniwan siya ng mga kaibigan niya. Nawala ang kanyang kabuhayan. Namatay ang kanyang mga anak. Pero nanatili yung kanyang takot sa Diyos. Paggalang sa Diyos. Kaya kahit nire-rebuke siya, no? Iwanan mo nang yung Diyos. Ay ubad akong, di ba? Ubad rin ako. Wala naman akong dala, Na? So lahat ng ito biyaya ng Diyos. Lahat ng ito galing sa Panginoon. Now in verse 6, tuloy natin. Gumawa na siya ng analogy para lalo tayong magkaroon ng reverent fear sa Diyos. Ang sabi niya, hindi baga ang 5 maya ay naibebenta, no? Referring to sparrows, maliliit na ibon, maya, sa 2 sentimo, sabihin ganun lang ang kanilang presyo, no? Pero sabi ng Panginoon, yung kahit isa sa kanila, no, alinman sa kanila ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Hindi nakakalimutan ng Diyos. No? Kahit yung mga maliliit na ibon na yun, sinasabi na dito, they are not being forgotten by God. The word is epileles menon. Epileles menon. No? And it means to forget, to neglect, to get out of your mind, to lose out of mind. Yan. Lantano and epi. So, perfect participle, middle or passive. Yung sinasabi, hindi hindi sila kinakalimutan ng Diyos. Isa man sa kanila, isa man doon sa 2 yon. Good morning, kapatid na Bong. Ayan. From Grand Prairie. Hindi mo nagkakamali, no? Si Bong, yan. And also, Ate Melda.
Good morning sa Good Harvest Caloocan. Good morning sa inyo. So, ang ganda nito yung word na yet not one of them is being forgotten. By God. Ayan. Hindi sila na, yung dalawang maliit na maya na yun, 5 maya na yon, na, tama ba? O, 5 sparrows, pero nabibenta sa 2 sentimo. No, ganun kababa ang halaga nila. Pero kahit ganun kababa ang halaga nila, yet, yung 5 na yon, isa man doon ay walang kinakalimutan ang Diyos. Galing, no? Ng analogy na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya, mamaya babalikan ko yung forgotten word, no? Sana hindi ko makalimutan. Epileles menon, perfect participle middle or passive. And yung last verse sa verse 7, so, sabi, ni kahit isa man doon sa 5 maya na yon ay walang kinakalimutan ng Diyos. Tingnan mo, ito pa, dinagdag pa. Kahit nga ang hibla ng yung buhok sa yung ulo, bilang yan. They are all numbered. Sinong bumilang? They are all numbered. Tingnan natin kung passive din. The very hairs of your hair, kepales of your head, in your head are all numbered. Ayan. Arithmentai, no? Parang arithmetic, no? Perfect indicative middle or passive. So, may nagbilang niyan. May nagbilang niyan. Binilang ng Diyos. Bilang ng Diyos, parang ganon. So, pobeiste. Present imperative middle or passive. So, pobeiste, do not be afraid. Kanina, aorist subjunctive passive. Ngayon, kung paanong hindi kinakalimutan ng Diyos ang mga maya, ang 5 maya na yun na nabebenta sa 2 pisong halaga, ni isa ron hindi kinakalimutan ng Diyos. At ito pa nga, ang bawat hibla ng buhok sa iyong ulo ay bilang, no? Bilang ng Diyos. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Yan. So do not be afraid. You are worth more than many sparrows. Sabihin nyo naman, talaga namang, Pastor, more than sparrows ang worth ko. 2 piso lang. Hindi, sinabi rito, many sparrows. Halos lahat ng maya sa buong mundo. Pero sinasabi, gaano man kaliit ang pagtingin mo sa iyong sarili, wala kang aalalahanin. Kasi mahalaga ka pa rin sa Diyos. May halaga ka pa rin. Yan siguro ang word ng mahalaga, no? May halaga ka. You are worth more than many sparrows, no? Pwede na akong sumigaw rito sa soccer field, sa football field. Halos ako na lang dito sa side na to. You are worth more than many sparrows. Napakaganda. Ganun tayo ang halaga natin. So, do not be afraid. Trust God. Now, depend on God. Tiwala tayo sa Diyos. Hindi niya kayo pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan. We are worth more than many sparrows. Our hairs are numbered. So, again, babalikan ko nga. They are not being forgotten by God. Kasi, apply rin natin sa ating sarili, di ba?
Kung sila nga hindi kinakalimutan ng Diyos, di ba? Ganun din tayo, no? So yung kanta ni Basil Valdez no, sa Bible, Jeremiah or Isaiah yata yun. Hindi kita malilimutan. Talagang ganun. Totoo. Hindi ka kakalimutan, hindi ka kinakalimutan ng Diyos. So, hindi ka kinakalimutan ng Diyos. Ayan. Nakalimutan ko. Epileles menon. Ayun. Epileles menon ang word. Hindi ka kinakalimutan ng Diyos. You are not being forgotten by God. Ito nga yung analysis natin. Perfect participle, middle, being forgotten. Yeah? Kasi hindi mo naman pwedeng lagyan ng ing yung forgotten, forgetting. No? Usually ganun ang participle eh. May ing, walking, no? Dancing, preaching. So participle yon. So yung mga ganitong klaseng verb, lalagyan natin ng being. No? Being forgotten para maging participle. Dahil nga hindi pwede forgetting. No? Forgetting. No? So, walang mali grammar. Yet they are not being forgotten. Diba? So ang ganda. Ginagawa sa atin ng Diyos yun. Relax ka lang. Kasi nga passive ito eh, no? Passive. So, ginagawa ng Diyos na hindi kanya makakalimutan. Pwede ba tayong magtiwala ron? Pwede ba tayong magsabi ng amen? Amen, di ba? Ginagawa ng Diyos na hindi niya tayo makakalimutan. So, ang tanong, makakalimutan ba tayo ng Diyos? Eh, Diyos siya, di ba? Hindi niya tayo makakalimutan. At ang halaga natin ay higit sa maraming sparrows maya. Thank you, Timaan, sa amen mo. Hindi niya tayo kakalimutan. Nakakatuwa ang Diyos, mga kapatid. Marami mga pagyayari sa aming buhay. We have to decide, we have to choose the next directions ng Diyos. Siyempre, I first ministry ko 7 years. Tapos almost 30 years din ako sa UNIDA. Dito sa Burol, saan malapit ang bahay ko nga rito, dito sa Grandstand, ay 7 years ako. Hindi ako nakalimutan dito eh. No? Although sa church, hindi nila ako na-invite sa kanilang mga anniversaries. But I was used by God. Yung Diyos naman ang gumagamit eh. Di ba? So, ginamit lang ako ng Panginoon to establish a church here. Although yung mga kapatid naman, naalala. Pero as a church, siyempre iba rin yung as a church, di ba? Na sila yung hindi makalimot sa iyo. Pero okay lang. No? Then, comes yung service ko rin nung lumabas ako sa UNIDA, dinala ako ng Panginoon sa Caloocan, sa Good Harvest. So, ayun, mga kapatid na Timaan, Santa Imelda, Ti Jasmine, although yung iba ay hindi ko naman alam ang damdamin nila. Pero alam ko, nandun pa rin naman. Nga lang, siyempre, sa mga choices sa ministry, I prayed hard rin. Meron naman akong nakitang mag-aalaga ng pastor sa kanila. Although, siyempre, yung mga decisions, pumasok din yung Rusi, the time, na isa sa mga doctrinal, talagang yun ang aking passion, yun ang aking desire na i-promote yung Reformed teaching. Kaya nag-decide kami. Ako nag-decide, sumunod na lang si Fe, mga anak ko. Lumabas kami after 10 years din. 10 years, may 11 years, may pandemic kasi. Nagkaroon pa ng pandemic. From the Good Harvest Caloocan. Sana may ginagawa, ang mga tao
na kilala natin, na minahal natin, pinaglingkuran natin, para hindi kanila makakalimutan. Kasi ganun ang Diyos no? Gumagawa siya para hindi niya tayo kakalimutan. He is the one who is acting out this so that we will always be remembered and will never be forgotten. Sinasaying lang, no? Hindi naman ako nagtatampo. Kasi alam ko naman yung mga sitwasyon, mga pangyayari. But again, the Lord made that din na lang niya na tayo ron. And matanda na rin kami na so hirap na rin kami mag-travel talaga from Cavite to Caloocan. And for 10 years ginagawa namin yon. Caloocan to Montalban, then Montalban back to Cavite. So hindi ko naman sila nakakalimutan. Ayan, si Norman, ayan. So, ganun yung verb na epililes menon, yet none one of them are being forgotten by God. Utos ng Panginoon sa atin. So, do not fear, no? Fear not, huwag kang matakot. Kasi nga, may mahalaga ang mga maya sa Diyos, pero you are worth more than many sparrows. Mas mahalaga ka sa kanila. At mas mahalaga ka sa kanila dahil kahit nga hibla ng iyong buhok ay bilang ng Panginoon. Pag sabi lang Norman na maliliit ako, dadaan pa ako sa Xerox para kunin yung mga umorder ng books. Ng book bind. And after this, magbe-breakfast pa ako. Diba? Kaya, ayan. Mahalagang command dito, no? Do not fear those who can kill the body, but after that can do no more. Rather, fear the one who can destroy both your body and soul in hell, who is God. So fear God. Why we should fear God? Because He can destroy our body and soul in hell. Una, talaga dapat ka matakot sa Diyos. Kaya yun ang gagawin ng Diyos sa mga taong walang kaugnayan sa Kanya. So fear Him. Give Him the proper respect, the proper recognition as Savior, as God. Recognize mo si Jesus as Lord, as Savior, Son of God, the second person of the Trinity. So is the Holy Spirit. Recognize mo yung Holy Spirit na Diyos. Ganun din ang Ama na Diyos. Tatlong persona ng iisang Diyos. Fear God. And sabi nga, so sa last verse, sa verse 7, the word is, pinaalala ulit sa atin, do not be afraid. Do not be afraid. Pero ito nga, based na, present, imperative, middle, or passive. Utos ito ng Diyos, pero again, He is creating in us the power not to fear. May konting cooperation tayo, kasi sabi rito, present, imperative, middle, or passive. No? Pero the sense is that the Holy Spirit is creating in us that kind of emotion not to fear. He is filling us with courage, no? Dinadagdagan niya tayo ng tapang, ng lakas ng loob, ng pagtitiwala. Inilikha na yan ng Diyos. But in some sense, gumagawa tayo ng tayo yung nagtitiwala Tayo yung hindi natatakot. Kaya
both middle and passive voice ang ginamit rito. God is creating in you that kind of courage so that you will not fear. Pinoproseso niya yung mga bagay sa buhay mo para ma-realize mo, o nga, no, ba't ako natatakot sa mundong ito? Ba't ako natatakot mawalan ng pera? Ba't ako natatakot na mawala ako ng mga bagay nito? No? So do not fear. The Lord will not forget you. You will not be forgotten. No? Kaya yet not one of them is being forgotten by God. We will not be forgotten by God. Mga kapatid, salamat. No? So that would be Luke 12 verses 4 to 7. And napakabuti ng Diyos. Medyo kumilimlim. Napakagaling ng Panginoon. Bigyan natin siya ng reverent fear, takot na may paggalang, takot na may pagkilala sa kanyang pagiging Diyos sa ating buhay. At tandaan natin lagi, may mga ibon na ritong maliliit na dito lumalapag sa football field, mas mahalaga tayo. Mahalaga sila sa Diyos, pero mas may halaga tayo. Lalo tigit ikaw na anak ng Diyos, na anak ni Kristo. Let us pray. Pray tayo mga kapatid. Lord Jesus, thank you Lord God sa blessing ng makapag-meditate ng yung mga salita para ma-remind kami sa aming buhay Kristiyano kung paano namin ito ipapamuhay. Thank you Lord for the command to not be afraid of those who can do harm in our physical life, but rather fear you who can destroy soul and body in hell. And that is basic naman yun, Panginoon, di ba? Kasi ikaw ang Lord namin, ikaw ang God namin. So, yung pagkatakot na may paggalang, gawin namin sa iyo. Panginoong Yesus, salamat din sa lahat ng pagtulong mo sa amin, ni Fe, sa aming pamilya, kay Agape, March, kay Asher, gano'n din sa nalalapit niyang baptism and birthday. Salamat din, Lord. Kay Jigs, patuloy niya rin sa aming mga needs, provisions, and din kay Yerem sa kanyang pag-aaral. At gawin po siyang may pagsisikap sa kanyang pag-aaral kasi siya makatapos. And I continue to pray also, Lord, kay Pastor Perdy na may sakit. Tulungan mo din po siya, gumaling, balik po siya sa ministry ng pagtuturo at pag-preach ng iyong word. Bless mo din, Panginoon, si kapatid na Nitz, patuloy yung kagalingan din sa kanya, kalusugan niya. Ganun din yung tuhod ni Pastor Bobot sa kanyang malimit na pagdadrive. Healing din, Lord. And ganun din kay Pe, marami na rin iniinda sa mga kasukasuan. So kami patuloy na kalusugan naming dalawa. And pag-iingat mo kay Fe, papunta po siya ng Magallanes, Lord, para makiramay sa kanyang pinsan na iniwan na ng kanyang tiyahin, Tia Seni, and sa kanyang paglibing din ito bukas. So, pag-iingat, pagsama mo, pagbabatay mo sa kanya sa biyahe. And ang pagtuturo ko ngayon, umaga, and also yung preparations ko din sa mga pagtuturo ko po sa Nueva Vizcaya, sa Solano, sa katapusan ng April. And also, ministry namin sa Evangelion Theological Seminary. Bless mo din po yung mga estudyante.
And bless mo din ang aking mga kasamang pastor, Pastor Rudy, Pastor Jeff, Pastor Domeng sa Oikos Reformed Christian Church. At ako bilang kaanib rin ng Cavite Presbytery, ng General Assembly ng Presbyterian Church of the Philippines. I-bless mo din po ang aming mga pastor doon. May mga karamdaman, asawa ni Pastor Abanyo, patuloy na i-bless mo si Bishop Nelson Dangan. I-bless mo din at tulungan sa kanyang pagpapa-opera. And ganoon din po, Lord, yung patuloy din namin mga needs sa ministry. Tuloy pong makatuwang namin ang ilan namin mga kaibigan sa kahit konting support. Malaking tulong to sa aming mga kasamang pastor at sa mga pangailangan ng ministry, pagbabayad ng wifi sa Baylen, ganun din konting tulong kay Pastor Jeff. Bless mo, Panginoon, si Dave, si MZ, kanilang tatlong anak, patuloy na pagpalain mo po sila sa kanilang kabutihan ng kanilang puso, maging Pastor Prony at si Sarah at ang kanilang dalawang anak na tuloy mo rin ginagamit. And also kay Jojo, kay Maricel, sa pag-alalay din nila sa amin dito, lalo na sa Hiponia family. Ganun din nga kay Epoy, kay Lowy, kay Derek, kay Arman, kay Jing, yan. Yung mga 7 kami magkakapatid. Pagpalain po ang aming sambahayan, kasama na si Lola Linda, ang aming mama, sa kanyang kalusugan. And maraming salamat, Panginoon. I'll just reaffirm yung aking paggalang, aking pagkatakot sa iyo, O Diyos, pagtitiwala, at yun dinawa ang prayer ng mga nakakasama ko rito sa Bible Morning Walk. Tuloy na turuan mong sundin namin yung utos mo na yun. Do not fear the one who can kill the body but can do no more after that. Rather, fear you, fear God. Because you numbered our hairs in our head. Because you make us more worthy. You gave us more worth than the sparrows, whom, although being small, ay hindi mo sila kinakalimutan. Kami pa, makakalimutan mo. Siyempre hindi, Lord, di ba? Sapagkat yun ang pangako mo sa amin. Thank you, Lord. Thank you po, mga brothers and sisters. Thank you, mga friends. Ito po ang aming panalangin in Jesus' mighty name. Amen. God bless po. God bless po, mga brothers and sisters. God bless po, mga friends.